Na-weirdohan ako dati sa mga nasa scam na parang sinasabi na na-hypnotize sila tapos di nila alam kung anong ginagawa nila tapos parang nabibigay na nila kung anong gustong hingin nung taong yon. Parang it was so weird to me na parang hindi ba kayo nag-iisip? Ganon. Until it happened to me like today, right now, like just an hour ago. Grabe, ang galing ng mga scammers ngayon. Pero long story short, parang wala naman hopefully na nakuha sa akin. Pero ito na ngayon nangyari. So, nag-message sa akin yung MNLA sa email. Alam niyo ba yung MNLA, yung clothing brand? And the thing is, kilala ko yung mga owners. Like, na-meet ko na sila and may contact ako nila. Pero syempre, inisip ko, may team sila to contact the influencers. And matagal na rin kaming hindi nagkita or nag-usap. So baka naisip ko, gusto nila is formal invitation. It was not all sketchy sa akin. Kasi as a business, it's just normal to email someone, diba? Tapos yung pagkaka-email, sobrang parang legit, hindi ko question. Or like, hindi ko lang man tinext sila na, uy, in-email niyo pala ako. So, I proceeded with replying. Kung ano yung rate ko sa photoshoot, kung kailan ako available. Sinabi ko na strictly hindi ako available like this month talaga kasi graduating ako, clinics, hindi ko kaya umabsent. So sabi ko, like, when the semester ends, dun pa ako magiging free. Tapos, ang bilis nila mag-reply. And sobrang considerate nila. Like, nag-a-agree sila lahat sa schedule ko. So sabi ko, oh, ang cute, ang galing naman. Tapos inisip ko na lang, kasi baka magkakilala kami. So, they're being considered sa schedule ko. Tapos sabi nila, they are collaborating with Apple, like Apple Mac, Apple iPhone, ganun. So sabi ko, wow, ang galing naman nila. Nakapag-collaborate sila with Apple. Sabi ko, paano kaya magiging, ano kayang product or like, anong event yung sa MNLA X Apple, diba? Sabi nila, isa-screen pa daw nila yung mga influencers. Tapos naisip ko, well, that is completely, totally normal. Naisip ko na parang, kung ipipitch na ako ng MNLA sa Apple, like, feel ko hindi na ako papasa kasi maarte yung Apple sa influencers. Like, yung feed mo dapat maganda, ganyan. Yung feed ko, kung ano-ano lang, diba? So, parang ako, okay, sige, go. Like, it's no harm in trying, ganyan. Tapos, maya-maya, sabi nila, may application process, which is, okay, normal. Then, nagbigay sila ng link. By the way, ito yung email. Tapos, ayun na nga, pinindot ko na yung link na binigay nila for the application. Tapos, sa una, parang sobrang normal lang ng layout. Parang ganito talaga yung layout ng MNLA. Tapos pagbaba mo, nandun na yung application form. Ito pa pala yung weird kasi nag-agree agad sila sa rate ko. Actually, medyo tinaasan ko yung rate ko kasi sabi ko, hindi ako po pwedeng na magbibigay ako ng madaming time. Sobrang busy ko nga sa dent na as a graduating, diba? So, parang magbibigay lang ako ng time ng ibang tao, sa ibang business kung mako-compensate talaga yung time ko. Dun sa link, dun sa website, may application sa pinakadulo. Tapos, tinanong yung pangalan, contact, and bakit gustong maging brand ambassador ng MNLA. So, syempre ako sineryoso ko yung essay ng bakit ko gusto to. Ba't ako papayag? Ginalingan ko pa. So, sabi ko, okay, apply, submit form. And then, after nung submit form, another website na maglo-login ka sa Apple ID mo. Sabi ko, bakit? Ba't ka maglo-login? So, nilagay ko yung email ko and then password. Tapos, in-enter ko. And then, two-factor, syempre may three-factor pa ka. Three-factor identification. Bago ka talaga maka-login. Sabi ko, what? Bakit kailangan na to? Doon ako natauhan. Bakit kailangan ng two-factor identification? Tapos, nag-pause ako talaga. Parang, medyo, nagkabog-kabog na yung puso ko. Tapos nakita ko, dun sa, di ba may location ko nasaan? Kuala Lumpur, sa Malaysia. Sabi ko, tapos ni-no ko na agad. Like, dinecline ko na agad. Tapos pagka-decline ko, from that moment, iniba ko na lahat ng passwords ko sa lahat. Tapos tinanggal ko lahat ng device ko na naka-link doon and then nilogin ko ulit with my new password. Tapos minake sure ko lahat na naka-turn on yung two-factor identification. Tapos, doon ko lang sinend, doon sa kapatid ng owner. Sabi ko, kayo ba to? Kasi ang sketchy eh.
Tapos sabi nila, thank you for informing us. Meron nga yung scam na kumakalat na ginagamit yung brand nila. Guys, muntik na akong ma-scam. Muntik nang makuha lahat ng information ko. As in, ang galing kasi talaga. Ang galing nila sa email. Like, parang, hindi mo siya pag-iisipan like twice. You won't doubt it that much. Siguro like, onte. Pero, so sa mga kapwa influencers ko din na may mga brand deals, ganyan, be aware. Huwag kayo magla-login, huwag kayo magbibigay. And, oo nga naman, first time ko lang sa lahat ng brand deals ko, first time ko lang magkaroon ng, na kailangan mag-login. Parang, ha? Feel ko, na-hypnotize ako, like, slight, kahit online siya. Ang nakakainis sa akin, like, within reach sa akin yung, within reach sa akin yung mismo yung mga may-ari. I did not bother asking. Like, I just thought, inisip ko talaga it's business. So, parang, okay, email, formal. Ang stupid. Guys, mag-ingat kayo, please. Kasi hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako, syempre. Kahit na, binago ko na lahat. Huwag na kayong magbukas ng mga link, ganyan-ganyan. Wag.